Kamusta mga tol? Malapit nang maluto ang Giannis Antetokounmpo trade mga tol. Saan ba nga ba siya pwedeng mapunta? Miami Heat, Boston Celtics o mayroong ibang team na pwedeng makasunod sa kanya? Bay, tirahin na natin niya. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, isang linggo na lang ang NBA draft mga tol ha. Kaya lalo talagang umiinit yung balita sa trade kay Giannis de Belen, diba? Pero for sure, kung matutuloy yung trade na yan, bago pa magsimula ang NBA draft, luto na yan. At ayos, chismosa kong kapitbahay, ang nangunguna sa karera, Miami Heat tsaka Boston Celtics. At kapag tinanong mo daw si Giannis de Belen, ang top choice daw talaga niya, Miami Heat daw eh. Kahit sa pustahan ng mga sugarol, ang Miami Heat ang pinakalyamado sa pustahan na makakakuha kay Giannis de Belen. Kaya ito, sa Miami Heat muna tayo ha. Ang napabalitang offer ng Miami Heat sa Bucks para kay Giannis de Belen, si Bayani Agbayani, shooting guard na scorer, 26 years old. Si Khalil Warehouse, 7-footer na sentro, 22 years old. At si Jaime Augusto Sabel de Alaques, shooting guard na 25 years old at may junior pa nga pala. At dalawang first round picks kasama ang pang 13 overall pick ngayong draft. So puro bata mga tol eh, no? At tatlong pyesa talaga yan na pwede mo talagang gawing first time sa isang rebuilding team eh. Yan, napakasolid talaga ng offer na yan ng Miami Heat mga tol eh. Una sa Bayani Agbayani, 26 years old pa lang yan. Legit na 20 plus points na scorer yan eh. 5 taon ang sunod-sunod, 20 points pataas per game ang ginagawa niyan. Tapos inside tsaka outside na scorer din yan ha. Medyo may pagkabuhaya nga lang yung hype na yan, pero kahit na dalawang straight na seasons na 47.2% at 48% sa field goals, medyo mataas talaga yan para sa isang shooting guard. Actually, taas lang halos sila ng field goal percentage nilanggam Anthony Edwards sa Timberwolves. Tapos meron ka pang starter ng sentro, si Khalil Warehouse, 7-footer na shot blocker to mga tol ha. Actually, sobrang underutilized talaga ito sa Miami dahil kay Makino Bayo eh. Ang average niya last season, 11.1 points per game at 9 rebounds at 1.1 blocks per game. Sa 22 minutes lang kada laro, ang konti eh no. Kung simple math lang ang gagawin natin mga tol, yan 22 minutes na yan, gawin mo 33 minutes kada laro, eh di almost 17 points per game yung ginagawa niya at 13 rebounds per game, hanip eh no? At saka malaki na talaga in-improve niya mga tol, lalo na sa 3 points eh. Rookie season niya, 31.5% lang siya sa 3 points at 1.7 3-point attempts per game lang. Pero itong second season niya, 39.5% na sa 3 points ha, at 3 3-point attempts per game na ang ginagawa niya. Napakataas talaga ng potential ng batang to eh. At isa pa, napakasolid din ni Jaime Augusto Sabel de Alaques mga tol ha. At junior pa nga pala. Dapat nga para sa akin, siya dapat yung 6 man of the year this season eh. Hindi si Escaldon Johnson, diba? Last season ang average ito mga tol, 15.4 points, 5 rebounds at 4.7 assists per game. 50.7% pa sa field goals ha, at 31.7% sa 3 points sa 28 minutes kada laro off the bench. O diba? Sobrang all around talaga eh no? Masipag pa, maganda pa pangalan, tapos isponghada pa yung buhok at tagapagmana ng mga Ayala. Kung ako nga yung Bucks, para sa akin, satisfied na talaga ako sa offer na Miami Heat na to eh. Okay na talaga, tatlong batang players tapos dalawang first round picks, pwede na talaga yan eh. Okay, like mo nga ka, ano na? Nauubusan na nga ako ng gagawin na video, hindi ka pa rin nagda-like, mag-like ka na! Tapos ito, Boston Celtics naman. Ang napabalitang offer naman ng Boston Celtics mga tol, si Jaylen Boring Brown, na kahit na boring yung mga dakdak, 50 pa rin na score. At iba pang players sa tilang picks, pero hindi pa lang kung sino tsaka ilan eh, no? Dahil hindi pa nga kompleto yung chismis. Pero legit na offer talaga to mga tol, kasi si Boring Brown yung kasama, di ba? Dating NBA champion at Finals MVP, Eastern Conference Finals MVP, at 5-time NBA All-Star yan mga tol. So legit talaga yan. Pero kasi 29 years old na si Jaylen Boring Brown mga tol eh. So kung bata ang gusto ng Bucks, syempre mas bata talaga yung mga offer ng Miami Heat. Last season, si Jaylen Boring Brown, 28.7 points, 6.9 rebounds, 5.1 assists, 47.7% sa field goals, 34.7% sa 3 points, at career high niya lahat yan mga tol ha. Yan points, rebounds, tsaka assists, career high lahat yan eh. At yung malaking pagkakaiba rito mga tol, yung sa Miami Heat kasi, meron talagang detalye yung offer nila eh no. Samantalang yung Celtics naman, si Jaylen Boring Brown pa lang talaga eh. Tsaka na pag-uusapan yung iba pang detalye. So sa tingin ko dapat, meron pang mapasama ibang player dito kagaya ni Peyton Pritchard Reynoso. Pero siyempre, si Giannis de Belen to mga tol eh, no? Isang legit na franchise player talaga to eh. Siyempre, hindi talaga kagad kakagatin ng Bucks yan. At makikinig pa sila sa mga offers ng ibang team kung may hahabol pa. So eto, yung unang-unang pwede mag-offer para kay Giannis de Belen mga tol, San Antonio Spurs syempre, si De'Aaron Fox Boy, at isa kina Castillo Buangin o kaya Boy Layup Dylan Harper, at siguro dalawang first round picks. Isang 28 years old na scorer at isang high potential na napakabatang player talaga eh. Rookie of the year pa nga dati si Castillo Buangin, di ba? At napakaganda naman ng nilaro ni Boy Layup Dylan Harper sa finals. Pero sa ngayon mga tol, kakatapos pa lang ng finals eh, at wala pa napapabalitang offer ang Spurs dito kay Giannis de Belen. Pero ang sabi ng chismosa kong kapitbahay, inaantay daw
talaga ng box yung offer ng Spurs no? Pero hindi raw interesado ang Spurs na basagin yung future nila para lang mapabilis yung championship timeline nila. Pero kung tutusin, pwede talaga sumugal ang Spurs mga tol no? Giannis Debelen tsaka Wembanyama naman, ako po, kahit makasama lang niya sa first five, si KG Canaleta, si Baselin tsaka si Boy Leonard Dylan Harper, diba? Nako po, napakalakas na talaga ng lineup na yan, lahat yan, two-way player 31 years old pa lang naman si Giannis Debelen, mahaba pa yung lalakbayin talaga niyan Opera nyo na, Spurs, bitawan nyo si De'Aaron Fox, boy! Ito na, inaantay nyo Golden State Warriors, meron bang pag-asa kay Giannis Debelen? Pinapangarap palagi na pas na Golden State Warriors yan, diba? Dati pa, diba? Bago pa ang trade deadline ngayong season, noong February pa lang, napabalita na yan Nag-offer daw ang Warriors para kay Giannis Debelen gamit ang 4 na unprotected first round picks. Pero ayun, hindi na tuloy yung trade Kaya ang nakakontroy ng Warriors, tikba lang. Pero ito ngayon, may pag-asa na ba ang Warriors makakuha si Giannis Debelen? Para mangyari yan, mga tol, no? For sure, makakasama sa trade si Jimmy Santos. Kaso lang, 36 years old na si Jimmy Santos, mga tol Kaya magiging mali talaga yung interest ng Bucks dyan. Nawala na rin si Jota Suminga, napunta na nga sa Hawks So sino ang pwede nila ngayong i-offer? Ang pwede nilang i-offer dyan, si Jimmy Santos, si Moses Moody, at si Podjemas, at 4 na first round picks. Ganyan dapat yung ibigay nila para meron man lang silang konting chance na makakuha si Giannis Debelen Teka lang, baka sabihin nyo naman, tol, parang sobrang dami naman ata niyan, lugi naman ata yung Warriors namin dyan. Hindi kasi kayo nakikinig Sinabi ko na kanina, diba, 36 years old na si Jimmy Santos, wala nang value yan para sa Bucks Ang gagawin lang nila dyan, ititrade lang ulit nila sa iba pang teams para makakuha na ibang batang assets at draft picks. Kailangan lang siya mapasama sa trade na to para mag-match ang salaries Si Podjemas, 23 years old, si Moses Moody, 24 years old. Yan yung dalawa na yan, may value pa talaga yan para sa Bucks. Kaso hindi naman star marker yan, dalawa na yan, diba? Si Podjemas, baldugan pa nga yan, 13.8 points per game lang last season Si Moody naman, 12.1 points per game last season. Parehong decent na player naman, yung dalawa na yan. Pero kung ikukumpara niya sa offer ng Miami Heat di parang si Kalen Warehouse at si Jaime Agusto sa Belde hakis lang yung dalawa na yan, diba? Sino ngayon ang tutumbas para kay Bayani Agbayani na legit na 20 points per game na 26 years old pa lang? Sino? Si Jimmy Santos, 36 years old na diba? Tingnan nyo nga. Kaya kailangan talaga na mas maraming draft picks pa may sama ng Warriors kaysa sa Miami Heat. Nakakarap kayo palagi ng langit pero kuripot naman kayo masyado Ito pa. Lakers naman. Meron bang chance ang Lakers na makakuha si Giannis Debelen? Syempre meron, diba? Ito mga tol. Si Baby Chris, mga tol, player option yun At expected talaga, decline na yun, diba? Si Lolo Bron, free agent na. Dati 52 million ang salary ni Lolo Bron. So meron talagang cap space ang Lakers. Ang pinaka-posibleng mangyari rito, mga tol, sign in trade para kay Baby Chris na around 41 million ang kontrata kapalit ni Giannis Debelen. 28 years old na si Baby Chris, mga tol Pero last season, career high niya, 23.3 points, 4.7 rebounds, 5.5 assists, 49% sa field goals at 36% sa 3 points. At kada season talaga pataas na pataas yung output niya no? Syempre, meron din niya makakasama mga draft picks, diba? Number 25 pick ngayon draft, 2031 at 2033 first round picks at mga pick swaps. Pero syempre, hindi pa rin talaga enough yung ganyan Posibleng makakasama pa dyan si Narukawa, 28 years old, Saudi Arabia, 24 years old, at si Dalton Neknek mo na 25 years old. Tapos syempre, tanggal na dapat si Lolo Bron para makasara yung mga pass, diba? Para hindi ma-hit yung salary cap. O kaya ganito na lang. Ang pinakamagandang mangyari dyan, mga tol, Lolo Bron for Giannis Debelen na lang. 1-to-1 swap daw, sabi ng mga lasing na fans. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, mga tol, kapag napunta si Giannis Debelen sa mga flapper na OKC Thunder, nako po, Paliton Chet plus Kayson Wallace, sakto na kagad ang salary niya kay Giannis Debelen Pero marami pang pwedeng isama ang OKC, mga tol Sina Jared McCain, si AJ Mitchell, pampatamis ng offer nila, diba? At saan ka to? Tata first round picks, napakarami. Kahit 4 hanggang 7 first round picks kayang ibigay ng OKC Yan talaga yung nakakatakot dyan, mga tol. Kasi ang magiging first time ng OKC, si Nana, si B1, si Luga, si Giannis Debelen, tsaka si Frankenstein. Nako po. Tapos solid pa rin yung bench nila. Nandun pa rin si Caro Goat Eto, nakakatakot talaga to kasi legit na two-way player si Giannis Debelen, diba? So lalong lalakas talaga yung depensa ng OKC Mawawala na si Paliton Chet na paminsan-minsan nabubuli sa ilalim, diba? Pero kapag si Giannis Debelen yung kapalit niya, good luck na lang talaga. Malamang kayo pa yung mabuli. So for sure, lalong lalakas talaga ang OKC kapag nangyari to At magiging pinaka-nakakatakot talaga na team sila sa NBA. Pero ang tanong, gagawin ba yun ng OKC o hindi? Ang simple sagot ko dyan, mga tol, hindi talaga nila gagawin yan kasi proven na yung lineup nila no? Nag-champion na yun At marami lang injured kaya sila natalo ng Spurs ngayong playoffs. Tsaka kahit wala naman si Giannis Debelen sa kanila, kayang-kaya pa rin naman talaga nila mag-champion basta nandyan palagi yung tatay nila sa tabi, diba? Pipituan lang palagi yung mga flops nila.
So ayan mga tol, no? Ano sa tingin nyo? Saan mapupunta si Janice de Belen? Tingin ko mga tol ha, kapag hindi nag-offer ang Spurs tsaka OKC, malamang sa Miami talaga mapunta si Janice de Belen Kasi ang mga rebuilding na teams, ang gusto talaga niya mga yan, mga batang players yung makakuha nila Pero kung medyo nagmamadali ng konti yung back sa rebuilding nila, ang kukunin naman yan yung Celtics naman kasi legit talaga si Boring Brown na star margarine, di ba? Pero kapag napunta si Janice de Belen sa Warriors o kaya sa Lakers, nako po, for sure lalong gugulo Senado sa Pilipinas. Lalong lalakas ang asaran ng mga fans ng Lakers tsaka Warriors sa Pilipinas. Okay na pang himagas, mag-Lakers, makita ng mga flapper ng OKC.